Sa pagpapatuloy ng ating recap, isang umaga ay nagising si Taco na nakatali sa kama at alam na niya agad na si Maple ang may gawa nito. Humingi ng tawad si Maple pero ipinaliwanag niyang sobrang abala ni Taco nitong mga nakaraang araw kaya nakaramdam siya ng sobrang lungkot at nais lang niya makuha ang atensyon nito. Napagtanto ni Taco na masyado siyang nakatutok sa trabaho kaya halos wala na siyang oras para kay Maple at dahil dito, nagpasya siyang magpahinga mula sa trabaho para sa araw na iyon at maglaro kasama si Maple na lubos niyang ikinatuwa. Biglang pumasok si Martha dala ang tanghali ni Taco. Napansin niya na parang may kakaibang nangyayari kina Taco at Maple pero siniguro ni Taco na hindi iyon tulad ng iniisip niya. Tinanggap ni Martha ang paliwanag ni Taco ngunit hindi niya maiwasang mapansin na maganda ang sutla na ginawa ni Maple. Dahil dito ay nagplano si Martha na kunin ang lahat ng sutla na kayang gawin ni Maple. Makalipas ang araw ay matagumpay na nakagawa si Martha ng damit mula sa sutla ng gagamba. Gustong-gusto ito ng mga kababaihan sa nayon dahil sa ganda ng tela at hindi inaasahan ni Taco na ang sutla ng gagamba ay isang napakahalagang material. Ipinaliwanag ng mga kababaihan na ang ganitong klaseng sutla ay itinuturing na luho at karaniwang mga maharlika lang ang nakakabili nito. Nakiusap si Martha kay Maple kung pwede pa siyang gumawa ng mas maraming tela kaya't nagsimulang maglabas ng sutla si Maple. Kaso matatagalan ito at dahil dito ay hindi na makapaglaro si Maple kay Taco na medyo nadismaya siya dahil inaasahan niyang magkakaroon siya ng oras kasama si Maple, pero marami rin naman siyang kailangang gawin kaya hindi niya ito masyadong dinamdam. Mag-iisang buwan na mula nang dumating si Taco sa nayong ito at balak na niyang pumunta sa lungsod ng Sioux upang mag-aral ng alchemy, gayunpaman ay hirap siyang magpaalam sa mga taga-nayon at matapos ang mahabang oras na kasama ang mga taga-nayon, pumunta si Taco kay Boron sa Pandayan upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa paggawa ng mga sandata. Hindi nagtagal ay nakagawa sila ng isang chest plate na tamang-tama ang sukat para kay Taco, pati na rin ng bakal na sapatos na may bakal sa dulo at sinabi ni Boron na magiging kapaki-pakinabang ang sapatos kung sakaling kailanganin ni Taco na masipa ang anumang bagay, ngunit ipinaliwanag ni Taco na wala siyang balak makipaglaban dahil nais lamang niyang maging alchemist. Biglang dumating si Bangma at natuwa nang makita niyang tapos na ang armor ni Taco at gayunpaman ay nalulungkot siya dahil mamimiss niya si Taco kapag umalis na ito. Alam niyang hindi maaaring manatili si Taco sa nayon magpakailanman kung nais niyang palawakin ang kanyang negosyong paggawa ng produkto. Kaya naman ang pinakamainam na hakbang ay ang pumunta sa lungsod kung saan mas marami siyang mabebenta at makakakuha ng tuloy-tuloy na supply ng materyales. Isang mangangalakal mula sa Bolton ang pupunta sa nayon sa loob ng ilang araw kaya't inayos ni Bangma na makisabay si Taco pabalik sa Bolton. Malungkot silang lahat na aalis si Taco pero alam nilang ito ang makakabuti para sa kanya at sinabihan nila si Taco na simulan na ang pag-aayos ng kanyang mga gamit. Nagpasalamat siya sa kanilang lahat sa tulong na ibinigay at bumalik siya sa kanyang bahay upang mag-impake. Sa daan ay nasalubong niya si Martha na may dalang balde ng karne. Tinanong niya si Martha kung ano ang ginagawa nito at ipinaliwanag ni Martha na dadalhin niya ang laman loob ng isang horned rabbit na nahuli ni Bangma upang itapon. Ayon kay Martha na ang laman loob ay ang pinakamasarap na parte ng kuneho ngunit kailangang maayos itong proseso upang matanggal ang anumang sakit o parasito. Dahil wala silang kagamitan sa nayon para magawa ito ay kailangang itapon ang karne upang walang magkasakit. Sinabi ni Taco na hindi na kailangang itapon ang karne dahil kaya niya itong linisin gamit ang purification magic. Yumukod siya at ginamit ang kanyang purification magic upang gawing ligtas kainin ang laman loob sa balde. Habang lubos na nagpapasalamat si Martha ay nagulat din siya na kaya ni Takumi gumamit ng light magic at sinabihan niya si Takumi na huwag ipaalam sa iba na kaya niyang gumamit ng ganitong klaseng magic kapag umalis na siya sa nayon. Napakakaunting tao sa mundo ang may ganitong kakayahan at kung malaman ng iba ay maaaring makaakit ito ng hindi ka nais-nais na atensyon. Kinuha ni Taco ang babala ni Martha at nangakong magiging maingat siya sa paghayag ng kanyang kakayahan, ngunit habang nasa nayon pa siya at plano niyang gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapabuti ang buhay ng mga taga-nayon, gumamit siya ng earth magic upang magtayo ng pader na gawa sa bato para sa kaligtasan ng nayon at para sa kaginhawaan ng lahat. Gumawa rin siya ng water pump at ilang iba pang pasilidad. Pagkatapos ng lahat ng ito ay nagmukhang bagong nayon ang lugar kaya't nang dumating ang mga ngalakal ay halos hindi niya ito makilala. Lumabas si Bangma upang salubungin si Peck at matapos ang kanilang kasunduan sa kalakalan at lumapit si Taco upang maghanda sa pag-alis.
Narinig na ni Peck ang tungkol kay Tako mula kay Bangma kaya ipinakilala niya ang sarili at tinanong kung handa na si Tako sa kanyang mga gamit. Siniguro ni Tako na wala siyang nalilimutan na anuman kaso may isang bagay siyang gustong ibigay at kinuha niya ang isa sa kanyang mga potion mula sa kanyang bag at ibinigay kay Bangma. Naipadala na niya ang halos 100 bote ng potion na ito sa bahay ni Bangma, kaya sinabi niya na gamitin ang mga ito sakaling magkaroon ng sakuna upang pagalingin ang anumang sugat. Napahanga si Peck nang makita ang potion na ginawa ni Tako kaya't hiningi niya itong masuri ng malapitan at napagtanto niyang isa itong mataas na antas na potion. Bagamat tila hindi ito batid ni Tako at di nagtagal ay dumating na ang iba pang mga taga-nayon upang magpaalam kay Tako. Sinabi ni Peck na maghihintay siya hanggang matapos ang kanilang mga pamamaalam bago sila umalis. Nagpaalam si Molly kay Maple na natutulog sa loob ng sako ni Tako, habang inabot ni Martha kay Tako ang kasuotang ginawa nila ng ibang kababaihan mula sa sutla ni Maple. Lubos na naantig si Tako sa thoughtful na regalo na ito at nagpasalamat siya muli sa lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya, kahit sandali pa lamang silang magkakilala at sumakay na siya sa karwahe at binigyan siya ng malaking send-off ng mga taga-nayon, sinasabing palaging bukas ang nayon para sa kanya. Habang papunta na sina Tako at Peck sa Bolton at doon ay binanggit ni Peck na mukhang mahal na mahal si Tako ng mga tao sa nayon, kahit ang iba pang kasama sa karwahe ay napansin na tila pamilya na ang turing sa kanya ng mga taga-nayon, ang ganitong pamamaalam ay lubos na nakaaantig sa damdamin. Sa gitna ng paglalakbay ay ipinakilala ng mga kasama ni Tako ang kanilang sarili at ang lalaking may blondeng buhok ay si Heath, ang may pulang buhok ay si Rail at ang mukhang malungkutin ay tinawag na Booger. Bahagi sila ng isang C-rank na grupo na tinatawag na Lion Fang at kasalukuyan silang kumikilos bilang mga tagapagbantay ni Peck. Bagamat tahimik naman ang rehiyon kaya't halos wala silang ginagawa at napansin ni Rail na mahigpit na hawak ni Tako ang kanyang bag, kaya tinanong siya kung may mahalaga bang laman nito at sinabi ni Tako na ang alaga niyang killer spider ay natutulog sa loob na hindi makapaniwala ang grupo na naamo ni Tako ang isang killer spider, kaya hiniling ni Rail na makita ito. Pero sobrang creepy ng paraan niya kaya tinamaan siya ni Maple sa mukha at nagpaumanhin si Tako ng paulit-ulit sa ginawa ni Maple. Pero sinabi ng iba na wala siyang kailangang ikahiya dahil deserve iyon ni Rail at sa katunayan, sinabi pa ni Heath na hindi na siya magugulat kung magka-phobia si Maple sa mga tao dahil sa encounter niya kay Rail. Pero hindi iyon ang nangyari dahil mukhang nagustuhan ni Maple si Booger at habang ang lahat ay abala sa paghanga kay Maple, tinawag ni Peck si Tako sa harap dahil gusto niyang pag-usapan ang potion na nakita niya kanina at tinanong niya kung may stock pa ba ng mga iyon dahil gusto niyang bumili. Wala namang problema kay Tako na magbenta ng potion kay Peck pero bigla na lang tumigil ang kabayo at mukhang may problema. Napapalibutan ng grupo ng mga goblin ang karwahe na naghahanda para umatake at masamang balita ito, pero ang iba ay mukhang na-excite dahil sa wakas ay may gagawin na sila. Sinabihan nila si Takumi at Peck na umupo lang at hayaan silang magtrabaho at lumabas sila sa labanan at may humigit kumulang 20 goblin sa paligid. Kumpiyansa silang kaya nilang harapin ang mga ito kaya't agad silang nagsimula sa labanan at pinabagsak ni Rail ang mga goblin gamit ang kanyang pana, habang si Booger at Heath ay umatake gamit ang kanilang maso at palakol. Sa kabuuan ay mabilis nilang napuksa ang lahat ng goblin at matapos ang laban ay nagsimula silang maghiwalay ng mga goblin upang makuha ang mga magic stone. Base sa nakita ni Maple gusto niya talaga si Booger at ayaw niya kay Rail. Wala siyang pakialam kay Heath at matapos nito ay sumakay na muli ang lahat sa karwahe at nagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa loob ng 3 araw hanggang sa wakas ay narating nila ang Bolton at pagpasok nila sa lungsod, pumunta ang mga miyembro ng Lion Fang sa Adventurers Guild upang i-report ang tagumpay ng kanilang bodyguard mission. Sumama si Tako sa kanila dahil kailangan niyang magparehistro sa guild upang manatili sa lungsod. Mas gusto sana niyang magparehistro sa Alchemist Guild pero wala nito sa lugar na ito kaya't kailangan niyang maging adventurer. Ipinaliwanag ng receptionist na si Hans na magagamit ni Tako ang Adventurer Guild card bilang kanyang pagkakakilanlan. Basta't gagawa siya ng isang simpleng misyon kada buwan ay hindi ito mag-e-expire at sa huli ay nagparehistro si Tako bilang isang adventurer at ipinakilala rin si Maple bilang kanyang alaga. Matapos ang lahat ng pagrerehistro ay pumunta si Tako sa kumpanya ni Peck upang ayusin ang kasunduan para sa pagbebenta ng kanyang mga potion. Mayroon siyang halos 100 piraso ng 3 uri ng potion at lahat ay napakataas ng kalidad,
handa si Peck na magbayad ng 10 silver coins bawat healing at stamina potion at 50 silver coins bawat mana potion. Mabilis na nag-compute si Taco sa kanyang isipan at napagtanto nakikita siya ng mahigit 7 milyong yen mula sa isang transaksyon lang na ito. Pakiramdam niya ay sobrang laki nito pero ipinaliwanag ni Peck na maaari pa siyang kumita ng mas malaki kung mayroon na siyang reputasyon bilang isang producer, dahil balak ni Taco na maging producer sa lungsod ay iminungkahi ni Peck na kumuha siya ng bahay na may kalakip na workshop para sa kaginhawaan. Hindi pa naiisip ni Taco kung saan siya titira sa lungsod kaya't nag-alok si Peck ng tulong at tinawag niya ang kanyang assistant na si Thomas upang mahahanapan ng angkop at abot kaya na property si Takumi. Nang makita ni Takumi ang bahay na mas mukha itong mansion kaysa ordinaryong tirahan. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kayang bayaran ngunit tiniyak ni Thomas na abot kaya ang presyo nito at dagdag pa ni Thomas, walang multo sa mansion kaya't hindi na kailangan mag-alala si Taco tungkol doon. Napansin ni Taco ang workshop na konektado sa bahay kaya't sinimulan niyang isaalang-alang ang pagbili nito. Napagtanto niyang ang lugar na ito ay magiging angkop para sa kanyang trabaho at kaya niya itong bayaran dahil sa malaking kita mula sa pagbebenta ng mga potion kay Peck. Matapos ang kaunting pag-iisip na nagpasya si Takumi na bilhin ang mansion at sinabi niya kay Thomas na kukunin niya ito. Natuwa si Thomas sa desisyon ni Taco at sinabing aasikasuhin niya agad ang mga papeles para makalipat si Taco kinabukasan kung nais niya. Habang naglalakad sila sa mga kalye ng lungsod ay naamoy ni Taco ang masangsang na amoy sa hangin at napansin ito ni Thomas at ipinaliwanag na ang amoy ay nagmumula sa mga imburnal. Ang mga mayayaman ay mayroong mga magical purifier upang linisin ang kanilang dumi kaso ang pangunahing imburnal ng lungsod ay walang ganitong kaginhawaan. Ang mga magical purifier ay napakabihira dahil makikita lamang ang mga ito sa sinaunang mga guho at dungeon. Kaya't napakamahal nitong ipatupad sa mga imburnal ng lungsod. Paminsan-minsan ay inuupahan ang mga pari upang linisin ang mga imburnal gamit ang purification magic, kaso karamihan ng oras ay nananatili pa rin itong marumi. Kinabukasan ay lumipat na si Taco at si Maple sa kanilang bagong bahay at ang unang bagay na nais gawin ni Taco ay makahanap ng solusyon sa problema sa imburnal. Kumuha siya ng quartz at clay mula sa kumpanya ni Peck at gamit ang magic ay hinuhubog niya ang mga ito. Gumamit siya ng fire magic na pinagsama sa space-time magic upang mabilis na lutuin ang mga ito at sa tagal ng paggawa ay nauubos ang kanyang mana kaya't uminom siya ng ilang mana potion, ngunit sa kabila nito ay matagumpay niyang natapos ang kanyang likha na isang modernong palikuran. Biglang narinig ni Taco ang sigaw ni Peck mula sa kanyang sala at agad niyang tinignan kung ano ang nangyayari at nakita niyang si Peck ay balot na balot ng silk ni Maple mula ulo hanggang paa. Tinanong ni Taco si Maple kung bakit niya ginawa iyon at ipinaliwanag ni Maple na akala niya ay magugustuhan ito ni Peck. Sa kanyang depensa ang komportableng pakiramdam ng kanyang silk ay naging dahilan upang makatulog si Peck, pero kahit ganoon ay hindi pa rin tama ang ginawa ni Maple kaya't taos-pusong humingi ng tawad si Taco para sa ginawa niya at sinabi ni Peck na ayos lang, pero inamin niyang nabigla siya nang biglang balutin siya ng sutla kaya't kailangan niyang gumamit ng banyo ni Taco. Pagpasok niya sa banyo ay agad din siyang lumabas na nagtatanong kung ano ang kamangha-manghang bagay na iyon. Lumapit si Taco at ipinaliwanag na ito ay isang toilet na nakakabit sa isang magical purification device na automatikong nililinis nito ang sarili kapag tapos ka ng gumamit. Kapag nagtapon ka ng dumi ay gumagamit ito ng purification magic upang gawing inorganic materials ang mga ito at pagkatapos ay e-flush ito pababa sa drain. Naintindihan ni Peck ang sistema pero napagtanto niyang ang tanging paraan para makagawa ng ganitong bagay ay kung may kakayahan ka sa light magic. Dito napaisip si Taco na baka nagkamali siya dahil malinaw na binalaan siya ni Martha na huwag gamitin ang kanyang light magic ng hayagan, kaya't nakiusap siya kay Peck na panatilihing lihim ang kanyang kakayahan at naintindihan ni Peck kung bakit nais ni Taco na itago ang kanyang kakayahan, kaya nangako siyang hindi niya sasabihin kahit kanino. Ngunit sinabi rin niya na kailangan niyang magkaroon ng ilan sa mga toilet na iyon at nagtanong siya kay Taco kung maaari siyang gumawa pa ng ilan para sa kanya. Nag-alangan si Taco dahil napakahirap gumawa kahit isa lang, pero dahil napaka-insistent ni Peck ay pumayag siya sa kondisyong ibibigay ni Peck ang mga hilaw na materyales na kakailanganin. Lubos na natuwa si Peck sa sagot ni Taco pero hindi maaaring asahan ni Peck na gagawin ni Taco ang lahat ng toilet ng mag-isa. Kaya iminungkahi niyang gumawa si Taco ng isang slave contract at nagulat si Taco sa suhestyon dahil hindi niya kailanman gugustuhin kumuha ng alipin.
Ngunit ipinaliwanag ni Peck na kung nais ni Tako na panatilihing lihim ang kanyang kakayahan, mas mainam na kumuha siya ng alipin na tutulong sa kanyang trabaho dahil ang isang alipin ay obligado sa lihim sa ilalim ng kontrata. Ang kakayahang gumamit ng light magic ay isang napakalaking bagay dahil nangangahulugan ito na ikaw ay pinili ng Diyos na kung malaman ng Church of Divine Light ang tungkol kay Tako, malamang napilitin nila siyang magtrabaho para sa kanila at ang simbahan ay kumikita ng malaki sa pagmomonopolyo ng purification magic. Kaya't duda si Peck na magugustuhan nilang malaman na ang mga karaniwang tao ay maaaring magkaroon ng access sa murang purification sa pamamagitan ng mga toilet ni Tako. Ngunit may ideya si Peck kung paano maiiwasan ang simbahan kaya't hindi na kailangang mag-alala si Tako tungkol dito sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay tiyaking hindi malalaman ng simbahan ang tungkol sa kanyang light magic at dahil dito, ipinaliwanag ni Peck na ang pagkuha ng alipin ang pinakamainam na opsyon para kay Tako, gayunpaman ay mariing tumanggi si Tako sa ideya ng pagkaalipin at sinabi niyang gagawin na lang niya ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Biglang nagliwanag ang guild card ni Tako kaya tiningnan niya ito at ipinakita ng card na kailangan niyang kumpletuhin ang isang verification quest upang mapanatili ang kanyang status bilang adventurer, dahil dito ay napagtanto ni Tako na wala siyang oras upang gawin ang lahat ng toilet ng mag-isa at sa wakas, pumayag siyang bumili ng alipin. Dinala ni Peck si Tako sa Muan Trading Company na kilala bilang isa sa mga pinaka-etikal na mga ngalakal ng alipin, habang nakikipag-usap si Peck sa may-ari upang makakuha ng magandang kasunduan para kay Tako, nagpunta si Takumi sa hardin dahil maganda ang tanawin doon. Sa hardin ay nakita niya ang isang magandang babaeng elf na nakaupo sa terasa, ngunit nang makita siya ng elf ay agad nitong sinabi kay Tako na umalis siya. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.